at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam, at Happy Monday! Happy Monday! Magandang gabi sa iyo, panyera. Magandang gabi po sa lahat ng mag-Christmas party tonight. Matraffic, Attorney Cam. Papasok, inabot akong 1 hour and 45 minutes from my place. That's approximately 13 kilometers away lang. Kasi di ba, panyera, nagkaroon din ng parang long weekend. Pero tanghali, hapon na ako pumasok eh. No? Hindi ko nga maintindihan bakit umaalsa ba ang mga sasakyan kapag kaganito? Or sadya lang maraming pasaway sa daan. Tsaka napansin ko, panyera, marami ng tao sa mga mall. So yung mga iba, nakakuha na siguro ng kanilang 13th month pay. Oo, yung para po sa mga hindi pa nakatatanggap at sa mga employers hanggang December 24 dapat ibigay po ang 13th month pay. At hindi po porket nag-resign, natanggal sa trabaho ay wala ng karapatan sa 13th month pay. Porsyento lamang, in proportion sa kanilang in-stay sa inyong kumpanya during the year. Yung iba, panyera, nag-aantay pa na, sabi nila December, magre-resign na kay January para makuha ang 13-month pay. Ay, hindi naman po. Prorated naman po, makukuha niyo po yan. Oo, in proportion tama yung prorated, in proportion dun sa inyong in-stay. O yung natanggap ninyo for the entire year. Divided by 12. Yan. Tapos times kung ilang buwan kayo doon sa kumpanya. So basta umabot po kayo ng isang buwan dapat ay meron kayong matanggap. Katiting lang. Hindi isang buwang sweldo. Attorney Cam, meron tayong good news dahil ang diesel ay bababa ng 185 per liter at ang gasolina ay 160 per liter. So, pagkasyahin na, bukas na po kayo magpakarga ng inyong mga sasakyan. Dos Kumpanieras. Okay, marami na po ba sa inyo ang nakapag-shopping? Siyempre, di ba? Ang dami na. Di pa ako nagsha-shopping, wala rin akong pang shopping. Oo, tapos nauuso rin ngayon, syempre yung mga panyera, yung mga online, at saka yung mga bagsak presyo ng mga gadgets, laptop. Kasi Attorney Cam, bukas. Kumusta naman po ang inyong cart? Dahil bukas ay 12/12. At syempre kapag ganyan, Attorney Cam, inaabangan. Inaabangan yung mga sale. Kagaya ni Odette Oxales at Merly Roquillos na nag-aantay na dahil ang kanilang mga beauty products na inaantay ay nasa 30 to 40% discount. Kayo po ba anong inaabangan ninyo? Anyway, baka naman kayo ay mabiktima ng mga scam, Yung iba, Attorney Cam, kagaya nung nangyari kay Papa Will, na relo. Correct. Binayaran ng kamahal-mahal, mukhang tig 100 lang dyan sa Baclaran. Oo. Tapos yung binili ko na bag, na binayaran ko ng 1,000, mukhang tig 100 dyan sa kanto. Oo, tapos yung kinokontak mo yung seller, wala na. Wala na, nakablock ka na. Mga messenger, yung Facebook Messenger. Kaya ngayon pong gabi ay tatalakay natin pa rin ay may kinalaman sa mga karapatan ng mga consumers or mga mamimili. Pero unang sasagutin muna natin, Attorney Cam, ay yung mga as is where is, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon brand new ang ating binibili. Mayroong pagkakataon Mrs. Mister, nakaipon ako, bibilhan kita ng sasakyan, pero second hand lang muna kasi yun pa lang ang afford ko. Di ba, may mga ganung pagkakataon, ang tanong, kapag ka pa as is where is, may mahahabol ka ba sakaling merong depekto or defect o sira ang item na binili ninyo. Dos Kumpanieras. Hindi lang ito nag-a-apply sa mga sasakyan, Attorney Cam, pwede ito sa mga gadget o kaya ay ano pa bang mga binibili na second hand. Yung as is where is mga kilala ko, mga condom binibili. Oo, at saka alahas, yes. Ayan, no? Kaya lang kasi meron ding mga, kahit po as is where is ha, meron pa rin dapat na mga natitirang mga representation. Hindi naman po ipinagbabawal, no? Diretsahan na tayo ng sagot.
hindi naman po ipinagbabawal ng batas ng Civil Code ang as is where is. In fact, kapag ka ito'y napagkasunduan ninyo, wala na po talaga kayong mahahabol. But, of course, yung habulan na yun, o yung yung waiver ng inyong karapatan para maghabol, ay applicable lamang po kapag yung mga physical na attributes ang pinag-uusapan. Hindi nito sinasaklaw. Yung kung sakasakali, Attorney Cam, ang nagbenta, yung binenta ay nakaw pala. Dahil kapag ka po nagbenta ka ng isang bagay, second hand, third hand, fourth hand, ito. Dami na pinagdaanan, ha? Yes, meron pa rin garantiya na kapag nagbenta ka, ikaw ang nagmamay-ari at may karapatan ka na i-dispatcha ito. So, hindi po totally nawawala ng responsibilidad ang seller sa mga sitwasyon ng as is where is. Dos Compañeras. But syempre, palalawakin pa natin ang ating talakayan kaugnay dyan. Pero magbigay-pugay muna tayo at Attorney Cam sa mga nanunood sa atin. Ginoong Cesar Lee! Thank you so much! Thank you so much. So, napakasarap ng mga prutas. Tuwing Pasko yata ito, Attorney Cam. Sir, ano po ba next year? Excited no? Okay, maraming salamat po sa paprutas. Gulong ng sasakyan. Installment. At saka syempre, di ba, okay na ako sa 4 na gulong. Okay po kami sa as is where is na second hand nasasakyan mula kay Sir Lee. Maraming salamat po kay Ginoong Sir Lee ng Toyota Alabang at maraming salamat po sa palagyang pag-alala. And of course, ang Department of Labor, care of Secretary Benny Laguesma, maraming salamat po sa regalo. Yes. Hindi naman po kami namamas ko nagsidatingan lang, but thank you very much sa pag-alala sa amin. Dos Compañeras. At syempre, Attorney Cam, magandang gabi and happy birthday sa'yo, Ginoong Mark Manalang. Yan. Yung nagpapa-concert, Attorney Cam, producer dyan sa Newport. Yan. Thank you very much, sir, and happy birthday sa'yo. Attorney Cam, magbigay-pugay muna tayo sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na po sa DZRH TV 4K live stream viewers natin. Magandang gabi po sa inyo. Maraming nanonood sa atin, Attorney Cam. Lalong-lalo na si Aunt May, si Gael, hindi ito nawawala, at saka si Pancho sa Bordo Junior. Yan. Magandang gabi rin po, Marlon Ronada, Alfredo Ordina, Ria Soto, sa Tornino Laway Sr. and Jerry Sumagaysay na nakikinig po sa May Taguig City. Attorney Cam, hindi ko nababasa yung chat dito. Ito pala, nakita ko na si Rudy Palma at saka si Gael Enriquez, si Larry Dion Sontago, at itong si Kenneth Arevalo. Salamat din sa pakape. Eduardo Narvaez at maraming iba pa na nanonood sa atin. Hindi ko nababasa yung iba, Attorney Cam. Ewan ko kung bakit. Si June Gache, Emily Ambal, si Michael Manalo na nanonood po sa May Las Piñas. Magandang gabi po. Sir Luding Bunggaling sa May Quezon. Magandang gabi rin po. Silipin natin yung baka mabasa ka dito sa May Mame Belen Rivera nanonood. At saka maraming iba pa. Si Ma'am Irene Almodovar. Inaantay ko ang mga nagro-roll call tayo no? Si Miss Eva Duques, Eduardo Narvaez, ayan na. At saka si Roxanne Costo. Miss Roxanne, hello. Larry Tago, magandang gabi po. Sabi ni Gael Enriquez, pati yung surplus. Yes, common yan, Attorney Cam, yung mga surplus, especially sa mga usually yung mga involving may mga makina, no? Yung may mga makina, syempre mahirap yung mahirap i-detect basta-basta kung sakasakaling may mga defect yan. Dos Compañeras. Pero kung ang binili mo naman ay plato na second hand na na-surplus, walang problema yan. Tingnan mo lang, madaling ma-detect kung ito ba ay basag o hindi. Yan. Ayan, may question si Larry. Kasi nabanggit kanina natin yung 13-month pay, Panyera. Sabi niya, Attorney, magandang gabi po. May tatanong lang po ako sa 13-month. Nakabase daw po ba sa attendance yon sa buong taon? Kasi po yung 13-month ko, binawasan. Yung 25K naging 22,700 na lang dahil daw po ibabawa sa mga sick leave, late at undertime. Tama daw po ba yun? Ang tinitingnan kasi kung magkano yung natanggap mo. No? So, malamang yun ay na-reduce na din. Kung halimbawa ikaw ay marami kang mga undertime o absences. But we will check more on that, no? Kasi ang sinasabi doon based on your actual na natanggap sa buong taon. Oo, yung salary mo, no? Salary mo. Baka naman hindi ito double check mo, baka hindi kasi ito salary. Baka hindi ito 13 month, baka salary ito. Kapag kasi unpaid
O pag unpaid leave, ay malamang sa malamang, mababawasan ka talaga. No? So, Kaya dapat ginagamit, kapag ka mag-absent, gamitin mo yung paid leave. Yung mga company policy, double check. Kasi, for example, pag binigyan kayo ng VL na 15 days, pag sinabing, pag lumagpas ka ng 15 days, of course, may bawas na leave without pay na yon. Yes. Even sa sick yung iba leave. Naman, yung iba convertible, yung iba ay non-convertible to cash. No? So, pakatingnan ninyo yung policy. Kasi nag-iiba-iba. No? Dahil hindi naman mandatory ang pagbibigay ng 15 or 30 days na 15 vacation or 15 sick leave. Ang sinasabi lang ng batas, yung service incentive leave, yun ang mandatory, which is only 5 days a year. No? So, yun lang po yun. Pero yung service incentive leave na 5 days, yun po ay convertible to cash kung hindi ninyo nagagamit. Yan. Dos Compañeras. Thank you, Attorney Cam. So, si Larry Tago, magandang gabi po sa inyo. Ayan, sino pa yung mga nanonood sa atin? Domanador Payoyo, magandang gabi sa inyo. At sa DZRH News, Attorney Cam. Eto, meron din to si Josie Villamor, Jason Abulencia, Mike Abbas. Balato naman, hanggang 15 or 16 month daw ko. Hindi po, hanggang 13 month lang kami. Joke lang po namin yun. Kung mapipikon po ang management, ay mabuti. At si Mr. Kenneth Arevalo, meron ba tayo dyan? Kami nga magtatanong sa iyo, Sir Kenneth, meron ba tayo dyan? Parang ang pangit pakinggan ng meron ba tayo dyan? Kasi usually dyan sa gobyerno, di ba? Yan ang linyahan ng mga nanghihingi ng kotong. Sa ano naman kasi, ito expression talaga ito sa mga panyera. Sa mga bara-barangay, o kaya sa pamilya. Kasi yung kapatid ko laging ganyan yan. Ate, meron ba tayo dyan? Pero pag nasa opisina, nagtatrabaho sa gobyerno, pwede po ninyong ireklamo yan dahil ay nagpaparinig. No? Yung iba nga may mga pagkakataon na pinagbabawalan ng bumate dahil baka nanghihingi ng pa-Christmas. Dos Compañeras. And speaking of Christmas, ang daming na solicitations ngayon. Sana yung ating mga kababayan ay conscious din na hindi sa lahat ng pagkakataon kumbaga yung the pressure na pahingi ng ganito, 'di ba? Hindi nyo alam ang mga pinagdadaanan ng mga tao. Kaya sana hindi rin matindi yung pressure kapag ka nang hihingi. May mga solicitation, may mga dapat ganito. Dos Compañeras. Okay, meron tayo, sandali lang, Attorney Cam. Inaantay ko lang yung tinatype ni, sino ba yung nagtatype? Nawala pa Inaantay ko yung nagtatype. Okay, dahil meron po, eto na, ipi-play ko na para dire-diretso na si Ninang Milky. Flash Report. Flash Report! Ang 2024 proposed national budget po na na-ratify na sa Kamara de Representantes. Nakakabulo ito. House of Representatives, Ninang Milky Rugunan, RH12. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Atty. Rina at Atty. Cam. Niratipikahan na ng Kamara ang panukalang pambansang budget sa 2024 na nagkakalaga ng 5.768 trillion pesos. Ang pambansang pondo para sa susunod na taon ay tugon sa inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, matulungan ang mga mahirap at magbigay ng nararapat na serbisyo. Dahil ratified na ang 2024 General Appropriations Bill, nakatakda itong isumite ng 2 kapulungan ng Kongreso sa Palasyo ng Malacanang para managdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago naman magpasko. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Speaker Ralph Recto. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 8980, the fiscal year 2024 General Appropriations Bill is hereby adopted. Atty. Rina at Atty. Cam, ratified na ang 2024 General Appropriations Bill. Isusumite na ito ng Kamara at ng Senado sa Malacanang para naman sa lagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Ninang para sa kauna-una sa... Parang mas mabilis ngayon, Parang mas mabilis ngayon. Mabilis ngayon. Oo, mas mabilis ngayon yung pagtalakay, pagpasa sa panukalang budget. Pero nagkaroon din ng ilang mga kumbaga ay palitan ng opinyon ang Senado at Kamara. Pero nagkaisa sila doon sa provision na dapat yung confidential and intelligence funds ay ilaan lamang
sa mga security agency kumpara naman sa mga civilian agency para mabigyan ng proteksyon ang ating bansa, lalo na sa usapin ng West Philippines. Thank you, Ninang Milky. Gandang gabi sa inyong dalawa. Balik sa inyo, Atty. Cam at Atty. Rina. Thank you so much. Flash Report. Flash Report! Narinig po ninyo RH12 Milky Rigunan kaugnay sa 2024 proposed national budget na naratify na sa Kongreso. Oo. From, kung na nagkakamali, 5.2 trillion before, ngayon 5.7 Mas trillion. malaki. Hindi ko na kayang i-compute. Kasi ginakasya sa Pero calculator malaki. natin Pero yan. nakakatawa, Atty. Cam, no? Inaugment ang budget ng 2 billion ang inaugment sa budget ng Philippine Coast Guard. Kailangan talaga naman nila. Yes. Ayan. Dos Compañeras. Ito naman ay, Atty. Cam, dahil na issue ng, mabalikan lang natin konti, matalakay natin konti, dahil dun sa issue ng water cannon sa ating mga operatiba na naghahatid sana ng fuel at mga pagkain doon sa ating mga nakastation doon sa West Philippine Sea. Mabanggit ko lang po ang pagkakaiba ng West Philippine Sea at ng South China Sea. Ano ba ang pinagkaiba ng West Philippine Sea at South China Sea? Ang West Philippine Sea po ay bahagi ng South, ay kumbaga ay nandoon sa may area ng South China Sea. Ito pong West Philippine Sea, yung eastern part, ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Ibig sabihin yung 200 nautical miles from the Philippines baseline. Nag-umpisa ang tawag ng West Philippine Sea noong 2000, if I'm not mistaken, noong nagsubmit tayo sa UNCLOS ng ating baselines law or baselines bill, no, para i-claim nga yung mga bahagi doon na sorry po for the term, sinaswapang ng China. Ayun. Yun, hindi po ito buong South China Sea. Yung eastern part po, yun ang kiniklaim natin. Dos Compañeras. At Panyera, isa sa mga pinakamalaking sector kung saan napunta ang ating budget ay sa education sector. Ayan, at syempre Paso kulelat na naman tayo, di ba? Infrastructure at agriculture. So yun yung mga medyo mga binigyan diina dun sa susunod na budget for the next year. Ayun, going back dun sa West Philippine Sea, yung areas ng Luzon Sea, ito po pati yung within and adjacent doon sa Kalayaan Island Group, Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. Ayan. Ay, singit ko na rin pala yung Department of Health, Department of Social Welfare and Development, and National Defense. Okay. Dos Compañeras. Anyway, babalikan natin ang ating talakayan Yes. maya-maya lamang dahil kailangan na po nating mag-commercial. Pero if you have questions po patungkol sa ating talakayan tonight, no, as is where is, o kaya if you want to talk about yung mga defective at saka mga sirang produkto na natatanggap or maling i-deliver sa inyo dahil bukas-bukas lang, knock-knock, delivery. Knock-knock, delivery po. O kaya naman gusto rin yung talakayan ng Lemon Law of the Philippines. Ano ba yung lemon law? Baka naman ito ay lime. Baka kalamansi Orange. na to. Kalamansi, okay. Tatalakayin din po, pahahapyawan din po natin yan. Para sa mga gustong bumili ng sasakyan today dahil nakatanggap ng malaking bonus. Wow. Yan. Sana all. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At tinatalakay ho natin tungkol sa mga karapatan ng mga consumers. Lalong-lalo na binanggit na natin kanina earlier yung tungkol sa as is where is na yung nasa crawler natin, yung main question natin tonight. Kasi ang question ni Jerry, ito po yung naging basihan ng tanong natin tonight. Ay wala na ba talagang warranty kung as is where is ang bentahan? Bumibili po kasi sana ako ng second hand na sasakyan dahil napakahirap na po mag-commute ngayon. Ang sabi po ni seller, as is where is basis daw.
Pero po, wala naman daw pong problema ang sasakyan kasi personal na gamit nila yon. Pero sa mga ganito pong pagkakataon, no, wala pong, kung papayag po kayo sa as is where is na bentahan, ay wala na pong obligasyon si seller sa mga depektong maaring lumitaw lamang kapag nasa inyo na ang sasakyan. No? Ibig pong sabihin, binibili ng buyer ang ibinibenta ng as is where is at kung ano man ang kahinatnan o kondisyon ng sasakyan na ito, no? Wala na pong habol si buyer unless, no, yun pong defect na yun ay alam ni buyer, alam ni seller, pero hindi niya i-disclose kay buyer. Ibig sabihin, meron siyang intensyon na pagkakitaan talaga, magkaroon ng undue advantage o bibenta ng mahal, pero alam niyang sira na dapat mas mura ang halaga, no? Itinago niya, lalo na kung nagkaroon ng aksidente. So halimbawa, no, kotse, tapos may nakitang gasgas, no? Tapos yung physical yun, panyera, kitang-kita mo. Sabi mo, ibabalik ko na kasi may gasgas pala. Nagkabintahan tayo, as is where is, nakita mo na yan paano kung halimbawa dun sa mismong loob ng makina, may mga parts dun, panyera, na hindi natin syempre alam. Na mga eksperto lang, o mga mekaniko ang nakakaalam, o may mga knowledge sa sasakyan. Yes. Alam nung seller na may depekto pala, pero hindi niya sinabi. Itinago. So, maaari pong magkaroon ng liability dahil dapat may nagkakaroon ng full disclosure. Dos Compañeras. Kaya kung ikaw naman si buyer, napaka-importante pa din, we go back to due diligence. No? Dahil, meron pa rin principle ng caveat emptor, buyers beware. Kaya doon nagtatalo, attorney, kami. So, yung nagkakatalo yung buyers beware at saka yung due diligence. Kung ikaw ang buyer, tiyakin mo ang binibili mo. Ipa-inspect mo. Bibili ka ng property. Bibili ka ng bahay at lupa. Meron nang nakatira dyan, nakatayo dyan na structure. Luma na. Kaya mataas ang value kasi may improvement na. Pero mag-engage ka pa din ng appraiser, no? Kasi baka naman yung structure dyan, wala nang, kumbaga, yung structural integrity niya, bagsak na, gabok na, kumbaga, babagsak na yung mga simento, pati yung pundasyon, sira na, and therefore, ang gagawin mo na lang, kakahuyin. Kung may makakahoy ka pa. Di ba? Yun. I-bulldozer mo na lang. Oo, pero binayaran mo. Diba? Binayaran mo para i-bulldozer. Paano kung kalaki-laki ng structure na binayaran mo, tapos ang ending i-bulldoze mo lang, pero gagastusan mo pa rin ang pagpapademolish. So, yun. Importante din po talaga yung role ng due diligence. Dos Compañeras. Pero hindi naman po ibig sabihin, lubusan na or totally wala nang aasahang warranty si buyer. Dahil ang sinasabi po ng Korte Suprema sa kasang Bluden versus Union Bank of the Philippines, hindi po maaaring makaiwas sa responsibilidad si seller para sa mga nakatagong depekto na bagay na kanyang ipinagbili kung alam niya ang tungkol sa depektong ito. Ayan. So ang sabi po ng Supreme Court sa kasong Hayan versus Court of Tax Appeals, ang as is where is ay applicable lamang sa mga pisikal na kalagayan ng bagay na binibili. Hindi po kasama dito yung mga legal na sitwasyon na ang binili mo pala ay bininta sa'yo ay nakaw pala. Yes. O diba? May mga ganun. O nasikwester na pala ng gobyerno, kagaya ng lupa, no? Hindi pala totoo yung mga hindi pala totoo yung mga title dahil hindi naman pala talaga siya ang nagmamay-ari. O kaya naman ay hindi pala totoo yung special power of attorney o yung deed of sale na meron siya dahil pineke lang ang mga signature na nandoon. Kapag ka nasa ganung sitwasyon, iba pa pong usapin ang tinatawag na estafa. Dos Compañeras. Ayan. So, yun po ang, in essence, yun po ang as is where is na bentahan. Yung mga hidden defects or imperfections na aware si seller at kapag lumabas, may pananagutan. Pero kung wala alam si seller at nagkasundo naman kayo, yun na ang nagsisilbing batas sa inyong dalawa. Dahil nagkasundo kayo, nagkapirmahan kayo ng kontrata. Ayan, Attorney Cam. First question. Sige, Panyera, mauna ka. Mauna ka, Panyera, maghanap ako dito. Ayan. Ito, unang tanong. Yun. Ano naman ito? Question ng tungkol sa price. Presyo, Attorney Cam. Pag bumibili. Price tag versus cashier price. Ayan. Maganda yan. Maganda din ito. Ito naman ay applicable
Usually ito ay yung sinasabi ni Gael Enriquez na kapag ka ito ay doon ka sa physical store. Napakahirap din kasi mag-online purchase, Attorney Cam, unless of course ang binibili mo ay yung binibilihan mo ay kilala mo ng store. Kahit nga sa sapatos, di ba? Ang hirap-hirap kahit pa, halimbawa, itong brand X, ay size 10 ako sa ganito. Kaya lang may mga sapatos na, barkong-barko no? Size 10. O may mga pagkakataon naman kasi, paano kung makipot ang entrada, hindi pa rin kasya sa'yo. Yung pala, size 11 ka or size 12, di ba? So, mahirap din talaga. But, may mga pagkakataon po na nagkakaiba yung price tag at saka yung cashier price, no? Ibig sabihin, ay 2,000 noon sa tag. Pagdating dun sa cashier, 3,000. So, ano mangyayari dun sa 1,000? Alin ba ang masusunod doon? Dos Compañeras. Alam niyo po ba na ang paglalagay ng price tag, ano nga kanta yun? Si Jessie J. Jessie J. Price tag. Forget about the price tag. Pag Ayan. mga maraming pera, forget about the price Ayan. tag. Kasi, alam mo, pag pupunta tayo ng mga mall, di ba? I can buy that. I can buy that. I can buy your this mall. friends. Yes. Anyway, ito po yung, alam niyo po ba na yung price tag ay nag-umpisa noong 1946, no? Sa pamamagitan ito ng Republic Act number 71 na nag-evolve na din, ano? Ngayon ay napasama na ito sa Consumer Act of the Philippines. Pero, no, ginagawa, kumbaga, ay krimen po yung hindi paglalagay ng price tag. No? Pinarurusahan po ito ng batas noon, Attorney Cam, hanggang 200 pesos lang. Pero syempre, hindi na ganyan ngayon ang isinasaad dun sa RA 7394, no? Yung Consumer Act of the Philippines. Pero kapag ka po ganito, nagkaiba yung nasa cashier, pagpunta mo sa cashier, bakit ka mahal-mahal nito? Ang dapat po, nagpiprevail ay yung nandun sa tag, no? Yun po ang masusunod. Ayan. So, nasa batas po mismo yan, nasa Article 81 ng Consumer Act of the Philippines na kung magkaroon ng variance o ng pagkakaiba, ang masusunod ay ang price tag. Price Dos tag. Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito yung bumili naman daw po ng mga, syempre pag mga December, ang daming promo sa mga sasakyan. Di ba, Okay. Panyera? Ay, oo. Oh, 30,000 na lang ang down payment. Oo, yung iba nga, zero Pero down 100 payment. plus ang iyong Monthly monthly. amortization. Yung mga Tapos ganon. sa sweldo mo lang 20,000. Kamusta Patay naman tayo yun? dyan. Pero ito nga, dahil nga maraming promo ang nilalabas, nakita nyo po yan sa mga Facebook, yung mga ads nila, na para maengganyo kayo makabili ng mga brand new na sasakyan, especially mga 4 wheels, ano po. May question dito, sabi dito, papaano po kung halimbawa may depekto po ang sasakyan na binigay sa amin, binili brand new, hanggang kailan po pwedeng magreklamo doon sa pinagbilhan sa seller? Brand new ito. Brand So, new. papasok po ito doon sa tinatawag natin na Lemon Lemon Law Law of the Philippines. Sige, Opo. Attorney Cam. Papasok po doon at sinasabi po ng batas na yung mga nakabili po ng mga brand new, tapos na merong depekto pala ng mga factory defects, tapos yung mga unsatisfied na mga Yung for which purpose Yes. siya nakalaan Doon sa doon. may, Pero hindi nagfa-function Correct. properly. Oo. Seatbelt, sira. sira, diba? manibela, tabingi. Dami na. Manibela, Oo. ayaw sumunod. Tapos Oo. yung mga, especially yung mga ano pa Lalo niya, na yung affecting brake, your safety. accelerator, yung Oo. mga yan. So pag ganyan po, pwede kayong magreklamo 1 year o kaya po 20,000 kilometers. Basta hindi pa tumatakon 20,000 ng kilometer. Kung sino pong mauna doon, pwede po. Ayan. Pero isa rin po sa mga requirements nito ay dapat ay meron ng 4 na attempt, no? 4 na attempt na i-fix ang sasakyan ninyo pero hindi pa rin Wala pa magawa-gawa. rin. So Oo. sa kapag kakbugan yan, ano na ba ang solusyon? Oo. Aba, ipapalitan na ninyo. Oo. O kaya ibalik mo sa akin pera ko. Oo. And damages. Yes. Diba? O kaya same unit pero dapat brand new pa rin. Yes, oo. Yung magandang quality naman. Lemon car, ibig pong sabihin, no? Matindi yung depekto na affecting your safety. Oo. Yan. Dos Compañeras. Ito po ay nakasaad. Ito 2014 law, Attorney Cam. Nakasaad ito sa 10642, RA 10642 yung tinatawag nating Philippine Lemon Law. Binibigyan po nito ng proteksyon yung mga brand new vehicle buyers, no? Para matiyak din naman na syempre kapag ikaw excited ka, bago ang sasakyan mo, dapat lang na masulit ang ibinayad mo kahit zero down payment. Oo, di ba? Dahil babayaran mo ang purchase price ng kamahal-mahal, 5 taon ang maximum, di ba? Apo. Tapos 3 years kapag medyo may kalakihan. Kaalwan-alwan ka. Naka-LL ka, malaki yung down payment mo.
Pero just the same, malaki yan. Dahil usually, Attorney Cam, milyon ang halaga ng sasakyan. Maliban, merong mga mas mura-mura, pero syempre yun yung maliit, mga maliliit lang. Mga parang toy car daw ang tawag nila dun Basta ang importante lang din naman, dinadala ko kanya from one point to another ng ligtas. Yun muna sa atin. Dos Compañeras. Ayan. So, kung mga bibili ng sasakyan, no, hindi ko alam, Attorney Cam, ang presumption naman kasi, kapag ka bibili ka brand new, dapat performing well. Yes. At saka yung... Doon kayo sa trusted brand. Ay. Kung ano man yun, bahala kayo mag-search. Ayan. Okay. Ang question ko dito, Attorney Cam, how do you reconcile this doon sa provision naman ng Article 169 ng Consumer Act of the Philippines na binibigyan ka ng 2 taon? Diba? 2 taon. Dito sa Lemon Carlo, 1 sabi, year, 1 year lang. Pero there's a case, yes, pero dito sa case ng Mazda Quezon Avenue, pasensya na kayo, binanggit ko na yung title. Ito naman ay nasa Supreme Court website. Mazda Quezon Avenue versus Alexander Caruncho. This is an April 2021 case. But 2 taon, no, yung inalat sa kanila. So kung halimbawa lumagpas na kayo dyan, basta tuloy-tuloy, bago pa mag-expire yung 1 year, dapat tuloy-tuloy ang reklamo ninyo. Maging reklamador. Oo. Wag yung after na, saka pa kayo magre-reklamo after 1 year, 2 years na. Basta may nakita kayong depekto, contact agad. At hindi lang basta contact. Make sure na documented ang reklamo ninyo. Para magamit niyo, ganito pong petsa, inireklamo ko na ito. Kagaya yung nagpagawa ako ng sasakyan, PMS Attorney Cam. April, September 17, 2022, pinalitan ng spark plugs na sasakyan ko. Kamahal-mahal pala ng spark plugs. Tapos ngayon, gusto nung mechanic na palitan ulit, saglit lang. Hindi naman dapat yan ilang buwan pinapalitan lagi ang spark plug. Diba? Kaya importante po na meron kayong record ng ginagawa sa inyong sasakyan. At the same time, no, yung mga petsa doon naka-indicate. Para kung sakasakaling nagreklamo kayo at i-claim ninyo ang inyong warranties, ito po, pinaabot ko sa inyo, hindi ninyo na-actionan. Diba? So may tulog na kagad sila doon. Pinaabot ko sa inyo, hindi nyo na-solusyonan. Diba? Wala kayong naitulong sa akin. Dos Compañeras. Ayan, hindi po masama ang pagiging reklamador, lalo na kung nasa tama kayo. Yan. Ito po ay inyong karapatan na dapat po ninyong panindigan at ipaglaban. Dos Compañeras. At syempre, obligasyon na din ninyo yan sa inyong sarili dahil syempre, every month nagpapakawala ka ng magkano 20 mil. Magkano ba ang hulog ngayon sa sasakyan, Attorney Cam? Depende sa Depende sa unit. Sa unit. Tsaka depende dun sa dinaon mo. Yes. At depende kung gaano katagal ka maghuhulog. Yan, medyo mas mahal yung sasakyan mo, mas mahal ang hulog mo. Maliban na lamang kung 90% down payment ka, 10% na lang naiwan. Wow. Okay, next, Attorney Cam. Eto, sabi dito, paano naman daw po yung mga binibenta na depektibo at saka po pekeng produkto? Ito sa DTI Panyera, di ba? Yes, oo. So meron kayong mga nisipon ako Panyera. Triple R. Triple R, yes. Na maaari ninyong gawin. Yes. Kumbaga, hindi to, ang option na ito ay pwede ninyong isa-isahin, no? Yes. So, repair, kung hindi magawa. Pero ako, Attorney Cam, kung repair, hindi palitan nyo na ng bago. Replacement na. Replace, no? Kung ayaw mo ng replace, refund. Dahil diba? Wala na akong tiwala sa inyo. Depektibo pala yan I-refund mo, depektibo. bigay mo ulit yung aking Yes. Kung damages. Of course, madalas sa atin, kontento na tayo na maibalik lang. Ma-refund lang yung pera. Dahil kung sakasakali yan, aangal pa yan. Kasuhan mo na lang ako. Umabot na ng 10 taon para sa 12 mil. I-refund mo na lang. Lugi ka pa sa pagkuha ng abogado at pagbabiyahe papunta sa korte. Dos Compañeras. Okay. So, if you have questions po, welcome po ang inyong mga questions sa atin ngayon. Ito, Attorney Cam, no return or exchange, linawin din po natin. Nag-a-apply po ito kahit sa online, no? Mahilig tayo mag-online. Oo. Maganda rin, na-tip natin sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay nandun sa mga online, shopping app, no? Yes. Tingnan niyo po yung mga reviews.
Kasi pag nakalagay na doon, mali ang ipinadala mo, ay, wag mo na, red flag yan. Wag nyo na pong Parang relasyon lang may red flag. Manloloko yan, hindi kayo magtatagal, hindi kayo satisfied dyan, no? So, kung mga reviews ay pangit, wag nyo na pong bibilhan, no? Humanap kayo ng mas maayos na store na may magandang reviews. So again, ipinagbabawal po ang no return, no exchange. Ay, ang tanong, Policy. attorney, gaano ba katagal? No? Ano ba yung period para i-avail mo itong pagsasauli? Baka naman kasi puno na ng selfies yung cellphone na binili mo, saka mo isusol. Hindi po ako gumaganda sa cellphone eh. Kala ko po ba maganda ang camera nito? Ibabalik ko to. Ang sasabihin sa'yo ng tindera, ma'am or sir, yan po ay camera, hindi po nagmimilagro. Oo, wala pong mirakulo dyan. Baka naman kasi sirang-sira na, saka mo isusoli, no? Napaglumaan mo na yung sapatos, saka mo sinuli. Kung gusto mo mabaho po yung sapatos, yung pala yung paa mo yung mabaho. Kung gusto niyo po maging maganda kayo sa camera, bumili po kayo yung mamahaling cellphone na may editing na. Ay, hindi. Magparitoke po kayo. Diba? So, ganon. So, kailan ba? Dapat reasonable, no? Dapat reasonable na period. Usually 7 days or usually 7 days, Attorney Cam, in my experience. 7 days. At dapat, no, maipakita din yung resibo. Kaya, hindi kailangan naman na yung original na resibo, pwede namang ma-picture kasi minsan tayo, tinatapon na natin ang mga resibo. So, make sure din po na hanggat hindi kayo tiyak, no, na safe, maayos, de kalidad ang inyong produkto, naitatago pa ninyo ang resibo, especially kapag mag-a-avail kayo ng warranty. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito, ano po ba yung mga tips para sa safe online shopping? Lalo na po ngayon dahil December. 12-12. 12-12, bukas. Ilang oras na lang, Attorney Cam, abangers. So, unang-una, bumili lang po kayo sa mga verified sellers. Ako, dinidiscourage ko dahil karamihan sa mga Facebook Messenger, yung contact doon, medyo merong mga hokus-pokus. Sa mga platforms, di ba, yung mga online platforms, yung mga shopping online platforms, marami check din niyo po yung reviews. Yes. At saka kung ito ay, anong tawag doon, verified ba? I think ko nga sa aking shopping app. Sige, go on. Yes. At saka, kung halimbawa unsure po kayo sa credibility ng store, mag-opt na lang po kayo ng cash on delivery kaysa yung mag-transfer po kayo. Yes. Official store ang hahanapin ninyo. Yes. Huwag po kayo magbibigay ng mga confidential information like yung mga MPN, reference number, yung mga login credentials ninyo. Ayan ha, kasi po, usong-uso po ang scam ngayon. Oo, Attorney Cam. At saka meron kasi for the past few days, merong nagsasabi sa akin, yung package mo dumating na. Ha? May package ka? May package ako, Attorney Cam. Wala akong kamalayan. Tapos hindi naman ma-deliver dahil sa dahil sa kulang or inconsistent or incompatible ang inyong address. Huwag niyo po papatusin ito, no? Dahil doon lang po kayo sa official na website, kung halimbawa may ini-expect talaga kayo, doon lang kayo mag-inquire. Huwag kayo magkiklik, baka naman Scam na to. Scam na talaga. At makuha yung mga ang hack ng inyong gadget. Dos Compañeras. At syempre po kayo, magsumbong po kayo sa authority pag meron kayong mga na-receive na ganito, mga fraudulent cases, fraudulent texts, ibigay niyo po agad sa NBI. At uulitin din po natin yung mga nagbabayad via money app, no? Nag-interview na tayo nito kay Yusek, ano ang pangalan ng Yusek Castello? Winnie Castello ba yun? I'm not so sure, no? Si Yusek Castello ng DTI na wala po dapat na additional charge, no? Kapag kayo ay magbabayad, direkta doon sa halimbawa, magbabayad ako kay... Direkta sa store. Direkta sa store. Diba? May additional po. Oo. Ano ba mas yan? mahal pa. 20 pesos lang yung babayaran. Tapos 25 ang charge. Okay, 30 pesos. Dos Compañeras. Magandang gabi muna sa Ate Lily Baradi and of course Ate Ching Elag. Mga soleta dyan sa Bikas-Bikas, Benavista, Marinduque. And syempre, mga seko dyan sa Bagtingon, Benavista, Marinduque. Attorney Cam, sina Mami.
Magandang gabi rin po kay Papa Will, Nanay Connie Vista, and Mama Jovita. Ayan, sa mga nanonood po sa atin dyan sa may Barangay Ireneo Sitio, sa may Marcos Ilocos Norte, kay Tita Arlinda Agloco, magandang gabi po. And of course, Tita Mimi Arilian, Tita Sita Arevalo, magandang gabi po sa inyo. At yung mga nanonood dyan, mga friendship natin, Sanser Pertes, and of course, Attorney Christian Tarse ng Sandigan Bayan, magandang gabi sa iyo at pagaling ka. At Judge Alam yung makapagal dyan sa Masinloc, Zambales. Magandang gabi sa iyo at mga taga, ano bang branch kayo? Magandang gabi po. Yung mga, nanonood kasi sila sa atin, Attorney Cam. Ano? Dos Compañeras. At yung mga magpa-party po tonight, no, lalo na yung magdadrive, mag-iingat po ha, don't drink and drive. Kung nakainom, wag na po kayo magdadrive. At kung gusto nyong uminom, wag na kayo magdala ng sasakyan. No? Nag-stay overnight kayo somewhere near or magpahatid kayo sa hindi nakainom. Okay, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At tinatalakay ho natin yung tungkol sa mga binibili natin. As is where is kanina. Pero nagpatuloy po tayo sa ating talakayan kaugnay sa mga karapatan din ng mga consumers. Attorney Cam, linawin lang din natin, no, yung tungkol sa senior citizens discount. Oh, syempre. PWD discount. Hindi po mawawala yan. So, 20% po para sa ating mga senior citizen at sa mga PWDs. Sana yung pregnant, meron kaso hindi. So, kahit po physical store or online store, dapat pa rin pong meron lang i-acknowledge. requirements. Yes, 20% discount. Oo. Ang tanong lang, paano kung halimbawa naka-sale na? Tapos merong alin yung prevailing o dalawa ba, sale ba? At saka yung discount o alin lang doon? Depende po kung alin yung mas malaki. Correct. Yun ang dapat na i-honor or bigay na diskwento. Kung 30% sale, edi 30% sale. Pero take note po yung VAT, value added tax, ay exempt na rin po, no, yung senior citizen at saka yung PWD. So, yon. So, kung halimbawa 15%, doon tayo sa may 20%. Doon tayo sa 20%. Apo, PWD and senior citizen natin. Tsaka yung VAT. Yes. So, yun po ang i-avail natin. Dos Compañeras. Saan pwede magreklamo nito? Kapag ka po affecting senior citizens sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, no? O kaya naman, kung halimbawa po ordinary na mga problema ninyo sa seller, ay pwede po kayong dumulog sa DTI, Department of Trade and Industry. Meron po silang complaint section at pwede po kayong mag-file ng complaint. Sumasagot naman po sila. Naranasan ko na ito, Attorney Cam. Ayan, next. Ito, may question nito, Attorney. Habang nalalakad ako, may ahente po ng isang establishment. Hinarang ako at kinongratulate dahil nanalo daw po ako. At nung kukunin ko na yung price ko, makukuha ko daw po pero kailangan bumili ng produkto na minimum 300 pesos. Pwede po ba yun? Ay, congratulations. Mali po yun. Ka. Mali po yun ha. Sabi po sa clear case po ito ng deceptive sales or practice, no? Pwede kayo mag-file ng complaint sa DTI. Pero yung nanalo ka na, pinagbili ka pa, kailangan diba? bumili ka muna bago mo maklaim yung price Kaya mo. ako pag may mga ganun, Attorney Cam, ay hindi naman ako sumali sa inyo Scam yan, no? Oo. Scammer. Magandang gabi muna sa iyo, Federico Bagisi. Sabi niya, present po. Diba? Sumusunod na sila sa ating Attorney Cam, sa ating roll call. Warlita Silva, magandang gabi po sa inyo. Eli Galsote, Zoraida Falorina, and siyempre si Asay Ann at Jerry Sumagaysay, ganyan din sa Tornino Laway at Ria Soto. Magandang gabi rin po sa mga taga Puerto Princesa City, si Boboy Pertos. Magandang gabi po sa inyo. Nabati mo naman si Eli Galsote? Yes. Yan. Okay. Ito pa. Hanapin pa natin yung mga nanonood din po sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi po kay Dean Carlos, Ira Gamino. Ay, nandyan na ulit si Dean Carlos. Yes. Ay, thank you so much. Namiss namin kayo, ha? Bernie Carpio and Michael Manalo. Si Jovelyn Pasqua ay nanonood din sa atin. Ninang ko yan. Talaga? Ninang Hello, ko yan. Ninang. Ay, Ninang Jovelyn. At magandang gabi din po. Odette Oxalas and of course, Eds Maglakas. Magandang gabi sa inyo.
And syempre, Chef Tata Del Mundo and Taran Del Mundo. Magandang gabi sa inyo. Sabi ni Abigail, mga mambubudol. Ay, totoo. Marami naman talaga, Oo Atty. nga, O kayo, ingat ha sa pagbili-bili ngayon, gabi, no? Dahil syempre, budol is real. Yes. Si Ian Kevin Roy, magandang gabi rin. Yes, Ayan. magandang gabi po sa inyo. At paano daw naman yung mga, halimbawa na food poison? Ay, yun po ay violation naman ng Food Safety Act of 2013 na may parusa din ito, Atty. Cam. No? Kailangan lang po ninyo na mapatunayan na yung kinain niya kinain or kaya ininom niya na binenta sa inyo, ayun po ang naging dahilan ng food poisoning. Ayan. Dos Compañeras. By the way, nire-require din po ang tamang labeling ng mga pagkain, lalong-lalo na. Bakit? No? Kasi halimbawa ako na lang, Atty. Cam, may allergy ako sa peanuts. So, delikado sa akin yon. Yung ibang mga bata may mga kung anong allergy. So, dapat ay well declared, no? Yung mga ingredients or mga ano ba tawag doon? Mga chemicals na nakapaloob doon sa product. Especially kung ito yung mga pagkain. Yes. Sabi dito, attorney, hindi po ako sinuklan ng isang kahera sa establishment. Patay Sabi tayo nila dyan. ko, sabi niya yung sukli daw, i-donate ko na lang, pamasko na lang. Pwede po ba yun? Mali yun. Oo, mali po yun ha. Doon sa ating batas na no short-changing act, ibig sabihin, kailangan Hindi ka po, pwedeng suklian ng candy o tsokolate. exact change po no sa ating mga namimili. Yes. Ayan. Tsaka, At ang responsibilidad na mag-provide Yes. ng sukli ay ang driver at saka ang tindera. Ayun. But ang store. But, no, kung ikaw naman ay mananakay, maghanda-handa ka rin. Baka naman kasi, kano ba ang minimum wage ngayon? oo, Minimum pasahe. Hindi ko alam. 12, 13? 12.50. Yan, kasi, ganyan. oo. Baka naman 1,000 ang binibigay mo, ang pamasahe mo ay 13. No, wag naman pong ganon. Konsiderasyon din lalong-lalo pag umaga. No, wala namang ganung kalaking pera ang hawak ang ating mga drivers. At saka kung magdo-donate, no, voluntary po ito, hindi po ito mandatory, no? Oo. Mag-donate ka. Oo, kasi may mga box naman dyan. So, voluntary. donation box. Yun. Oo, yung iba kasi nakaharas sa Oo, donate na po. Di na natin susundan mamahin. ka. Ganun. Diba? Ganun. Okay. Dos Compañeras. Anyway, naubos na sabi ni Kenneth Arevalo, ay nagbalot kasi tapos napanis. That is why in some stores, no, mga ibang restaurants at Atty. Cam, hindi sila pumapayag na yung iuuwi. Or meron silang disclaimer na, wala na po kami pananagutan kasi kinain na po ninyo yan dito, maayos po siyang quality, pero pag inuwi po niyan, pwedeng mapanis, mainitan sa sasakyan. So, yun. Oo, lalo na kapag mga Pasta. buffet. Yeah, Okay. bawal mag-uwi dyan. Bawal mag-umi pag buffet. Kailangan Pero yung mga ubus. à la carte, Oo. Yes, oo. Anyway, naubos po ang ating oras. Masaya ang ating talakayan kapag ka-shopping talaga. Yes. No, masaya ang talakayan kapag ka-shopping. Anyway, magsama-sama po ulit tayo bukas. Antabayanan po ang susunod. Ito naman si Gael Enriquez ay Sharon Pamor. Balutin mo ako. Anyway, magsama-sama po ulit tayo bukas sa programang Dos Compañeras. Antabayanan pa rin po ang susunod na programa ang Lunas at Lunas Extension. Kasama po ninyo tonight ang mga magagandang panyera ng bayan. Meron po yung warranty. Walang hidden defects. Walang hidden defects. At walang imperfection. Charot! Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.